Mga kapuso, narito ang News TV Quick Response Team sa Campo Crame kung saan naaresto ang most wanted ng isang bayan sa Ifugao na pinaghahanap ng mga pulis dahil po sa kasong rape. Mga kapuso, nag-a-apply nga po ng police clearance ang suspect na si Miguel Lindawan Buhay nang mabisto ng mga pulis. Lumabas daw sa database ng Philippine National Police ang arrest warrant laban kay Buhay, pati ang pagiging most wanted niya sa Asipulo, Ifugao. Bumuo naman agad ng arresting team ang CIDG at binitbit palabas ng PNP Clearance Application Center si Buhay. Wanted si Buhay dahil po sa 3 counts ng rape noong pang taong 2007. Mari naman itong itinatanggi na suspect. Gawa-gawa lang daw ang paratang sa kanya. Sa tingin po ng CIDG National Capital Region, posibleng inakala ni Buhay na wala ng arrest warrant laban sa kanya dahil matagal na ang kaso. Bukod po sa reklamong panggagahasa na inihain ng kanyang pamangkin, lumabag din daw si Buhay sa Forestry Reform Code. Ipinanggawa niya kasi ng bahay yung pong mga puno na kanyang pinutol. Sa mga sandaling ito mga kapuso, makakapiling po natin live ang hepe ng CIDG National Capital Region, si Senior Superintendent Ronald Oliver Lee. Sir, magandang hapon po. Welcome sa QRT. Unang-una sir, paano po natin naisakatuparan ito pong pag-aresto sa isa palang most wanted sa bayan po ng Ifugao? Pakilahad po sa ating manonood, sir. Go ahead. Naaresto po namin itong si Miguel Buhay dahil sa pag-informa sa amin ng taga PNP clearance sa Directorate for Intelligence. In-inform nila kami na mayroong isang tao na nag-apply ng police clearance at base doon sa kanilang database, nag-hit yung kanyang pangalan. Ibig sabihin ho, mayroon siyang kaso na nakalagay doon sa aming database. Lumalabas sa Senior Superintendent Lee, ilang taon na pong nagtatago sa mga alagad ng batas itong suspect kung pagbabatayan po yung records na lumabas sa database ng Philippine National Police? Medyo matagal-tagal rin po kasi magmula ho nung na-issue yung warrant of arrest sa kanya ay hindi pa po siya nahuhuli at hindi pa rin po siya nakikita. Ngayon lang po siya na nahuli. Sa impormasyong aming nakalap, Senior Superintendent Lee, hindi lang po rape yung kasong kanya kinakaharap. Pakilahad po sa ating manonood. Ano pa yung ibang reklamo na kinakaharap po nitong suspect, sir? Maliban po dun sa 3 counts ng rape na kanyang kaso ay mayroon din po siyang kaso ng illegal logging. Okay. Yun din po ang kanyang kaso sa kanilang bayan. So yun po yung Presidential Decree 705 na sinasabi, sir, na yung mga puno na kanyang naputol, ginawa niyang materyales para sa kanyang bahay. Tama po? Opo. Okay. Lumalabas sa Colonel Lee, 2007 pa yung mga reklamo na yan, pero na-detect pa rin ng database. So lumalabas po na updated pa rin. Updated na. Ito pong computer system ng Philippine National Police, Colonel Lee. Go ahead. Opo. Yun po naman na aming database ay updated naman po. Lahat po ng mga kaso ng mga kriminal, lalo na po yung mga may warrant of arrest ay nailalagay po lahat doon sa aming database. Kaya yun nga ho, lalo hong paigtingin pa yung police clearance system namin para ho mas malawak ang magiging coverage. Mula po sa puntong ito, Colonel Lee, ano pong magiging susunod na galaw ng CIDG-NCR para ho dito sa particular na kaso na ito, sir? Itong si Miguel Buhay ay i-return namin ang kanyang warrant of arrest sa mismong sa Asipulo. Okay. Ifugao. At doon mo siya namin ito-turn over. Colonel Lee, samantalayin po natin ang pagkakataon na ito para maipaalam po sa publiko. Paanong proseso ho yung kanilang dapat gawin kung sakaling meron ho silang kilalang may mga individual na meron pong warrant of arrest? Go ahead, sir. Maaari pong ipagpaalam ho, i-report sa pinakamalapit na pulisya o ipagpaalam ho sa aming opisina sa CIDG. At pinapanawagan ko na rin po na ang mga employer ay dapat ho ay i-require nila ang kanilang mga empleyado na kumuha na rin ho ng police clearance o kahit sino na po para yun malaman ho natin kung sino-sino po yung may kaso o wala. Mga kapuso, ang hepe ng CIDG National Capital Region, si Senior Superintendent Roland Oliver Lee. Sir, maraming salamat po. Congratulations and good afternoon.